Magandang umaga po sa ating Panginoon at sa inyo pong lahat. Good morning. Nandito na naman po ako. Kayo mag-alala, once a year lang po akong naa-assign ng ating Pastor Felix. At salamat sa Panginoon sa opportunity. This is a privilege na ibinibigay po ng Panginoon. At natutuwa po ako sa mga patotoo. Ako talaga nabibless ng sobra-sobra. Isa po yan sa mga favorite portion ko pagka may worship service, ang mga patotoo. Kasi dyan natin nakikita yung pagkilos ng Panginoon mightily. Kaya papuri sa Panginoon sa lahat ng makapangyarihang ginagawa niya sa ating mga kapatid na nagpapalakas po ng ating pananampalataya. Kaya ang akin pong topic ngayon, nakita nyo na. Dapat mamaya ko pa yan ipapa-flash. Pero since andyan na, basahin nga po natin. Winning by knowing what to fight for. Ang atin pong verse, iniiling ko po magsitayo muna tayong lahat para sa paggalang sa ating Panginoon, sa kanyang salita. So sabay-sabay po nating basahin. 1 Timothy 6:12, ayan, dito na lang po tayo tumingin. Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. And the other verse is 2 Timothy 4:7, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Sandali po tayong manalangin. Panginoon, nagpupuri kami, nagpapasalamat sa iyo. Sa sandaling ito, sa araw na to, na ipinagkaloob mo po sa amin na makapanambahan sa iyo, mapuri ka, at mapasalamatan, maitaas ang iyong banal na pangalan. At sa sandali pong ito, patuloy na hinihingi namin ang presensya mo. Gabayan mo ang iyong lingkod na dadalhin ng iyong salita. Kayo po ang put words into my mouth, kayo Panginoon ang makita, kayo po ang magsalita at patuloy na magpahayag sa bawat isang na andito, bawat kaluluwa, Panginoon, na iyong mga anak na nanambahan sa iyo. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, kalwalhatian sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Magsiupo na po tayong lahat. So, a little bit of a trivia. Alam niyo po ba na according to study and research, na we make 30,000 decisions in our everyday life. Every day po hindi yan in a lifetime. Meaning, daily. Meron po tayong ginagawang 30,000 decisions. I don't know if this is accurate, but I have also read other articles. Yung iba nga 35,000 pa yung sabi. Every waking hour, ibig sabihin, habang tayo po ay gising, sabi we make daw 2,000 decisions. Naniniwala ba tayo doon? Halimbawa, hahakbang ba ako o hindi? Tatalon ba ako? Bibiling ba ako sa kanan, sa kaliwa? I mean, yung bawat kilos natin, it's a decision, di po ba? Halimbawa, sa hagdan, normal ba akong bababa o bababa ako ng tig to 2 steps? Yung mga ganon, di ba? Minsan nag-experiment tayo. So, sabi nga dito, we are continuously confronted with decisions that have to be made and an abundance of choices. Some studies even suggest we make up to 30,000 decisions every day. Yung iba 35. Sabi daw pati sa pagkain, like 220 decisions daw yun. Sa pagkain anong kakainin ko? Kakamayin ko ba to? Magkukutsara ba ako? Mga ganon tipo, no? So, our life is made up of choices. Naniniwala po ba tayo doon? Diba? So, pati sa paghinga, hihinga ba ako o hindi? So, choice niyo yan, kung hihinga kayo o hindi. Pero it's a choice. And, sabi nga po, our life is also a battlefield. Isa itong labanan. And, sabi nga, sa labanan ito ng buhay natin, di ba we are like soldiers for the Lord. So we are geared to fight. And we are bombarded every day with challenges. Every day may battles po tayo.
You know, when I was preparing for this message, I was just thinking of, ito lang yung magiging topic ko, like, choosing your battle wisely. And then at the spur of the moment, like yesterday lang po, iniba ko. At yun yung binigay sa akin ng Panginoon na, don't just choose your battle. Win what you have chosen as your battle. Kaya nga po, yun yung topic natin ngayon, winning by knowing what to fight for. Kasi po, bawat battle natin, bawat situation natin, pinagdidesisyon na natin yan kung papansin ba natin o hindi. 'Di ba? Halimbawa, merong kang kapitbahay na sama ng ugali, halimbawa lang, no? Pinisiraan ka, halimbawa. Papansin mo ba yon? Kakagalit mo ba ng husto at kakataas ng blood pressure mo? So, it's up to you. So, halimbawa, nag-cellphone ka. Orderin ko ba to? Biglang nagpa-prompt sa'yo yung mga online, ano na yan. Minsan, di naman talaga kailangan, no? Pero nate-tempt ka. Kailangan ko na to, magja-justify ka na, parang ganon. So, ang atin pong kaaway ay laging naandyan para tayo i-distract. And, sa battles na kinakaharap po natin, importante na pinipili lang natin ito. Pinipili natin kung ano yung mga worth na harapin at ano yung dapat ini-ignore na lang. Kasi hindi po lahat ng mangyayari makakaharap natin ay papansinin natin, di ba? Hindi lahat. Kasi otherwise, we will end up being so drained for those things that don't really matter in life. Ito pong choosing your battle, na matagal na naman lahat tayo, tingin ko, alam naman natin ito. At ginagawa natin to. Itong choosing your battle is one of the most important things na maaari nating i-carry on with our Christian life. Nung datrabaho ako sa previous company ko, this is one thing na hanggang ngayon, pinapasalamatan po ako ng aking mga nasakupan noon, mga subordinates ko, mga tao ko doon. Ito daw yung something na natutunan nila from me. Choosing your battle. I don't know kung kailan ko to sinabi sa kanila, kung kailan ko to in-impart sa kanila, but probably there was a time na may sharing kami sa team and I was able to advise them with this one na choose your battle. Hindi lahat pinaglalaban. May mga bagay na don't really matter in life that we have to forgo. At nagtutuwa naman ako, may natutunan po pala sila sa akin. Kaya praise God for that. Sabi nga po, some battles drain us, others define us. And victory isn't winning every fight. Fighting the right battles for God's purposes is. Bisitahin po natin ulit, victory isn't winning every fight, it's fighting the right battles for God's purposes. So there are just 4 main points po na nais kong i-share sa inyo. Aralin po natin ngayong umagang ito. Number 1, not every fight is your fight. Not every fight is your fight. Sabi nga po, life presents many conflicts. So may relational, emotional, spiritual. And we have to learn to discern between distractions and divine assignments. So kailangan po, pinapanalangin natin yan sa Panginoon. Na ito ba, Lord, ay distraction lang, na I can just ignore, or ito ay kalooban mo, may purpose ka for this. Alam niyo po, meron ako isang kwento na
ano ko siya, teammate ko siya noon. Kilala to ni Laika, si Jace. And tinuruan niya ng keyboard dito nung nag-recital. Nakakatuwa po yun eh. Ano siya eh, so parang meron siyang nakaalitan, yung parang executive ng company. And nung previous niya, hindi ko alam over something na administrative, ganyan. Kinukwento niya po ito sa amin. And dahil sobrang nakikipaglaban siya, eh syempre, executive po yun, parang over a very small thing lang. And he ended up resigning sa company. Tapos, di wala pa siya nahanap na work kasi biglaan yun eh, napag-resign niya dahil lang sa pride niya, ganyan. May pinapatunayan siya, ganun. Sabi niya, naku, 1 month na wala pa akong work. 2 months na wala pa, 3 months wala pa din. Nagugutom na daw siya. Wala na daw siyang budget. So, nag-apply siya sa iba na mas mababa ang sweldo. And yun po, tiniis niya yun. As a result of the consequence, nung pride niya, na it could have been easily resolved or discussed. So dahil dun sa chinus niyang battle na yon, na just because of his pride or ego, he suffered the consequence. So is it a right battle sa tingin nyo? Tama ba yun na pinaglaban? Kasi admin thing lang eh, wala namang right or wrong. Next, ito pa po ako example. Naalala nyo yung sa social media, parang meron lang headline, merong sa mga showbiz couples or what. Tapos ang dami nagko-comment na nag-aaway-away na sila doon sa social media, di ba? Na parang ikaw na nakikichismis doon sa mga comments. Mamaya magko-comment ka na din. Parang dahil nag-aaway-away sila, yung mismong pinag-aawayan nila, wala namang pakialam doon sa pinag-aawayan nila. Do you think it's their fight? Di ba hindi? So parang learn to discern. Ano ba ang fight ko? May pakialam ba ako dito? Nasayang lang ang oras ko. Sabi nga sa 2 Chronicles 20:15, the battle is not yours. You know, there is an example that si David could have fought King Saul multiple times, but he restrained himself, knowing that wasn't his fight. It was the Lord's. He allowed God to fight for him. Kung naaalala niyo po yung story ni David. Hinayaan niya ang Panginoon na makapaglaban para sa kanya. Kasi alam niya may gagawin ng Panginoon at hindi iyon ang panahon para siya ay umeksena. Diba? So, parang sa atin, siyempre mag-pray tayo. And wag tayong impulsive na makikialam or what, makiki-involve pala, sa mga things of this world na hindi naman natin dapat ini-involve ang ating mga sarili. Sabi nga, let go of unnecessary arguments, petty issues, or offenses. So, tanongin natin ang sarili natin. Am I spending energy on battles that don't matter? Have I confused personal ego with spiritual warfare? Habang naglalakad po tayo sa mundong ito, marami tayong maka-encounter na different situations. Some situations happy, some situations nakakapagpainis sa atin, some situations nakakapagpalungkot sa atin. So parang ilalaikan lang natin yan sa bawat, naglalakad tayo sa village, tas bawat village may aso na tumatahol pag nakita tayo. So sabi nga you will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks. So, focus tayo doon sa patutunguhan natin. Hindi, katulad to ng isang, yun nga po, pag naglalakbay tayo at mayroong mga aso na biglang tatahulan ka, na-experience naman natin yan. At laging nag-stop tayo, tapos anuhin natin yung aso. So, hindi tayo makakarating doon sa ating patutunguhan. So, yan po yung kanina. The battle is not yours but God's.
Katulad nung example natin kay King David. Pinagpasa Diyos niya. So, unang step is, not every fight is your fight. So, identify natin, fight ba natin to? Second point, know what's worth fighting for. Ano ba yung may mga kabuluhan na ipinaglalaban natin dapat? Sabi po, doon binasa po natin kanina, di ba? Yung main scripture natin. Fight the good fight of faith. Sabi pa ni Paul, I have fought a good fight. Di ba? I have finished the race. Sa Nehemiah 4:14, sabi dito, fight for your families, your sons, your daughters, your wives, your homes. And in essence, we only fight for good fight. So we revert to our main scripture, fighting a good fight. It has to be a good fight, not just a fight in general. So, tatanungin natin sarili natin, what is a good fight? Ano ba? Ano ba ang good fight na sinasabi? So, ito po ang mga example. Yan po yung mga components. A good fight is any struggle or effort that is righteous, purpose-driven, spiritually based, and persevering. What is righteous? Ibig sabihin, it is aligned with God's character and commands. Meaning, aligned siya sa salita ng Panginoon. Purpose-driven. It is aimed at advancing eternal, kingdom-centered values rather than personal pride or gain. Patungkol pa rin sa kaharian ng Panginoon. May purpose. God's purpose-driven. Spiritually based, it is waged with prayer, faith, and truth, rather than merely human strength or cleverness. And persevering, because it is endured with hope, knowing that God rewards faithful endurance. So ano daw po yung mga pinaglalaban natin? Fight for your faith, for your family, for your purity, for purpose, for integrity, and calling. Kasi ang kalaban po natin, ito, oftentimes, ito yung tina-target ng ating kaaway. So let us see some examples of some biblical characters na pinaglaban yung dapat. Alam nila kung ano yung pinaglalaban nila. So, David versus Goliath. Diba? Alam natin yung story niya. David fought for God's honor, trusting God's strength over physical might. And because David didn't fight out of ego, he fought because Goliath defied the God of Israel. Hindi nakipaglaban si David against Goliath dahil gusto lang niya ipakita na, magaling ako sling. Ano ba yon? Tirador. Para ipakita lang yung talent niya, hindi yun, o yung strength niya. Nagalit siya kay Goliath kasi minamock ni Goliath ang Panginoon. So, it's a good fight, di ba? Next, Esther's advocacy. Si Queen Esther, naalala niyo po si Queen Esther. Si Queen Esther po ay isa sa mga favorite female biblical characters ko sa Bible kasi sobra siyang fearless. She risked her life to save her people, obeying God's purpose on her royal position. Kasi queen po siya pwede naman niyang baliwalain na lang yung nasasakupan niya. Pero sabi nga dun sa Esther 4:14, perhaps you have come to your royal position for such a time as this. Her people's deliverance was God-ordained. Inordain yun ng Panginoon, ginamit siya ng Lord. Pinaglaban niya sa hari. It was a good fight.
Next, Paul's mission. Alam natin yung naging karanasan ni Paul while sharing the gospel. Marami siyang in-endure na hardships to proclaim the gospel. Finishing his race in faithfulness. Hanggang sa prison, nag-share pa rin si Paul. Hanggang sa prison, nagsusulat pa rin siya ng kabutihan ng Panginoon. Kahit may karamdaman na siya noon, he still chose to rejoice sa kabutihan ng Panginoon. Mababasa natin yan sa 2 Timothy 4, verse 7. Next, yung Nehemiah's rebuild. Nehemiah battled opposition to rebuild Jerusalem's walls, driven by love for God's people, knowing he was fighting for God's purpose and the people's protection. Naalala niyo sa Panginoong Jesus, ito yung next nating example, nung tinumba niya yung mga, nagpunta siya sa temple, di ba? And tinumba niya yung mga tables doon. Dahil naging market na yung temple, naging sugalan. So Jesus fought for the purity of God's house and not out of personal offense. Di ba? Nagalit ang Panginoon doon kasi you have made this house a dens for thieves. Sabi niya, that temple was meant to be holy because it is the temple of God. And ultimately, this perfect example, Jesus on the cross, yung ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin sa krus ng Kalbaryo. He didn't fight back physically, but spiritually. He conquered sin and death. He knew what to fight. Hindi si Pilato, hindi yung crowd, kundi yung sin itself. Ang fina-fight ng Panginoon noon yung kasalanan. Hindi kung sino man na naando ng mga main characters. Di ba, napanood natin yung mga Passion of Christ. Hindi sila, kundi ang kasalanan. Kaya ayun yung main purpose ng Panginoon. Kaya siya nakipaglaban dun sa krus. Pinaglaban niya tayo. Tayo po ang ipinaglaban ng Panginoon against sin. So, some modern and personal, ito po yung sa Bible, ano? Pero meron din tayong, mga modern and practical daily na pinaglalaban natin. For example, standing for justice and righteousness over personal gain. Overcoming addiction. Hanba, meron tayong mga weaknesses sa sarili natin na pinaglalabanan natin. It's a battle within us. Ano mang addiction yan? Sample, o yung drugs, or ayan, yung ating mobile phones, it has become an addiction for many of us. Become such a distraction sa everyday nating pamumuhay. Another one, for example, you are defending integrity at work. Halimbawa, sa work, may mga gumagawa ng taliwas. So, hindi tayo nakikisama doon. We stand firm on the principles of the Lord, based on the principles of the Lord. And sa ministry, when you are in the ministry, lagi pong may battles dyan. Spiritual. It's a spiritual warfare. Marami tayong kakaharapin ng mga difficulties sa paglilingkod natin sa Panginoon. Ang mga pastor natin, mga leaders natin, elders, na nasa ministry, napakahirap po ng mga pinagdadaanan yan para isulong ang gawain ng Panginoon. Nakikita natin yan sa mga good example ng ating mga pastors. Pastor Papa, Pastor Felix, Pastor Boy, na alam nyo nagtitiis. At yung mga manggagawa natin na umiikot, nagmimisyon sa iba't ibang lugar. Nakakapagod po yan, di ba? But since God has commissioned these brethren of ours para humayo, ini-endure nila yan. Ini-endure nila yung hardships. Sa mga leaders natin, sa pagtataguyod ng gawain, being a good example always, papakita natin na hindi po kamot nakangiti ang mga leaders natin, wala mga problema yan. Marami pong pinagdadaanan na personal struggles. And yet, we don't see
those in their lives. Kasi ang nire-reflect natin dapat yung Panginoon. Yung joy na nagmumula sa Panginoon. That's why it becomes easier. Kasi ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng joy, ng peace, habang naglilingkod tayo sa Panginoon as we persevere in the ministry. Sa team po, sa worship team, media team, may mga trabaho po. Ang mga kapatid natin yan, mga singers, may mga karamdaman pa minsan, pero nakikita natin, tumatayo, naglilingkod para sa Panginoon. Yung pagsimple pong aayos ng mga upuan, ganyan, pag-usher, pagtuturo sa Sunday school, yung mga teachers po natin, sobrang nakakahanga po ang mga yan. Kasi may mga gawain pa rin yung iba. Minsan may karamdaman. Pero nagtuturo para sa mga bata. So yun po yung mga ini-endure nating mga challenges. And we become victorious because God ordained yung mga activities na yan, ng mga advocacies na yan. So we must similarly ask ourselves, what are we fighting for? If our aim is for God's glory, justice, and truth, our battles have eternal significance. So lagi po nating tanungin sarili natin, ano ba itong pinaglalaban ko? May eternal significance ba to? O gusto ko lang isatisfy sarili ko? Marami po tayong mga kabataan, in relationships, marriage, sa schools. May mga pinaglalaban po tayo. And sometimes, tama ba yung pinili natin? Have I chosen the right path? Minsan nag-iisip tayo, napili natin tong decision na to. It's not because it's God's will, but because I benefit from this. Natutuwa ako sa nangyayaring ito. Na-enjoy ko to eh. Kaya yun ang pinipili natin. Pero again, we go back doon sa sinasabi sa atin ng Panginoon. May eternal significance ba yan? Does it bring you closer to God? Does it bring you closer to God? May mga kapatid tayo or mga kilala tayong tao na nawala na lang because they have chosen that path. Na dahil iyon yung kasiyahan para sa kanya. Remember, ang happiness is fleeting. Joy ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Peace. Na kahit may struggles tayo, we find peace kasi alam natin, piniplease natin ang Panginoon. So although we fight for goodness and we experience difficulties, we still have smiles on our faces. We can still praise and sing to the Lord. Kasi yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon, kasi unang-una, siya ang nalulugod. Kung ano man itong pinipili natin. A good fight isn't about loud wins. It's about faithful, purpose-driven obedience that points people to Christ and advances His kingdom. So, tandaan po natin yun. Ang good fight daw is purpose-driven obedience sa Panginoon. And because of that, marami tayong kaluluwa na nadodraw natin para sa Panginoon. And it advances, thus advancing His kingdom. Yun ang good fight. Number 3, fight the right way. So, na-identify na natin kung ano yung worth fighting for. So, paano ba tayo makikipaglaban? Diba? Tanungin natin ng sarili natin. Paano? Lord, ito, tingin ko, sinabi mo sa akin, ito na yung battle ko. At it will please you. And that if I win this battle, you will be glorified. But how? So, sabi po sa Ephesians 6:12,
For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers of this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. So how do we fight the right way? By putting on the armor of God. Sino po ang nakakaalala? Anong verse yan? Sa Ephesians pa din. 6:13 to 18. Sabi dito, therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. And don't forget, pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. So, i-review po natin. Ito yung armor of God. Belt of truth. We have to know God's Word. Ang Bible, ang salita ng Panginoon, yung katotohanan. At yan po ay matatagpuan sa salita ng Diyos. Breastplate of righteousness. Live with integrity. Piliin natin kung ano yung tama sa paningin ng Panginoon. Gospel shoes, ready to share peace and God's Word. Handang mag-evangelize, share yung God's peace, share yung God's hope. Shield of faith, trust God against doubt. Helmet of salvation, remember your identity in Christ. Kasi alam nyo, the battle always begins with the mind. Laging sa isip, nag-uumpisa. Kung ano yung ine-entertain natin sa isip natin, chances are, yun na magiging decision natin. Kaya you have to guard your mind and then your heart. Remember your identity in Christ. Tayo ay pinurchase na ng Lord through His blood, through the blood of Christ. Anong identity na natin ngayon? Anak na tayo ng Diyos. Once we believed in the power of the cross and accepted the Lord Jesus as our Lord and Savior, inari na po tayong anak ng ating Panginoon. Yun ang identity natin in Christ. We are God's heirs to the throne. Wag po natin kakalimutan yan. Minsan minamaliit natin sarili natin, pero hindi natin naaalala, Lord, pinurchase mo ako ng blood mo. Namatay ang Panginoong Jesus para sa akin. Bakit ko sasayangin ang buhay ko? Okay? Sword of the Spirit. Use Scripture offensively. Ang Word of God po, nagka-cut through yan. Like a sword. It divides. Kasi ganun siya ka-powerful. So, gamitin natin to mightily. Weapon natin yan, Sword of the Spirit. And last, prayer. Laging prayer. Di po ito nawawala. Ito ang fuel natin, prayer. Because prayer is the command center. Ito po, nakikipag-ugnay tayo sa Panginoon. Hindi tayo para hingi lang. What is really prayer? It's communication with the Lord. Kinakausap natin siya para hindi masunod yung gusto natin. Though our Lord really encourages us to present our request to Him. But still, laging, Lord, kung ano yung kalooban mo? Ano po yung kalooban mo? Diba si Jesus, nung naandun siya sa cross, ay bago pa siya, bago pa siya hulihin, di ba sabi niya, sa Sunday school, sinabi to na, Lord, take this cup away from me. But, still, your will be done. So, present our prayers and supplications to the Lord. But, always, mag-submit pa rin tayo sa kalooban ng Panginoon. Ayan po yan, reviewin natin. You know what? Why is that important? Because each piece of armor is a spiritual resource. Like a soldier who gears up for the battle. Kailangan po natin yan. So, bawat gear o yung helmet, sword, belt of truth, lahat po yan kailangan natin. So, alalahanin natin, ano ba dito yung nane-neglect ko?
na alin ba dito, ang hindi ko nagagawa or hindi ko pinapahalagahan. So, review po natin, suriin natin sarili natin, kilala natin mga sarili natin. Baka prayer yan. Kasi pagkagising mo pa lang, Lord, thank you for another day. Amen. Tapos, ligo ka na, alis ka na, yun lang. Tapos, pag uwi mo ng gabi, matutulog ka na, Lord, thank you. Pero all throughout the day, anong ginawa mo? You know, the Lord is our partner. Partner po natin ng Panginoon. Wherever we go, He is with us. Di ba, pangako ng Panginoon, He is our Emmanuel. Laging sinasabi, pag may nag-speaking in tongues, pagka ginamit ng kapatid na babes ng Panginoon para interpret, di ba sabi lagi ng Panginoon, lagi akong sumasa inyo. Lagi nyo akong kasama. Huwag kayong magugulumihanan. Huwag nyong pasakitan. Tama ba? Huwag nyong pagsumakitan ang mga bagay ng sanlibutan. Alam nyo, pagka sinasabi yon, ako natatamaan lagi. Feeling ko, lagi akong pinaparinggan talaga ng Panginoon na huwag niyong pagsumakitan ang mga bagay ng sanlibutan. Parang lagi akong nasasaway doon ng Panginoon. At Lord, nako, ito, binire-remind mo na naman ako, pero salamat. Kasi sometimes we really get so caught up sa mga dailies natin. Daily grind, kumbaga. And na-out of focus tayo. Ano ba yung nagmamatter talaga? Focus on what matters most. Excuse me lang po. Andito po kasi yung notes ko sa phone ko. So, fight the right way. Ano po yung mga example nito? Jesus in the wilderness, He didn't argue. Alam niyo yung tinukso si Jesus ng devil. Di ba nagpa-fasting siya noon, nung time na yon. And, syempre, gutom na siya. So, tinempt siya ng devil. At sinabi pa sa kanya, magpatahulog ka dyan at para, yun na natin kung sasaluhin ka ng mga angels mo. Jesus didn't argue with the devil, but He responded with the Word of God. Naalala niyo yung sinabi ng Panginoon sa Diablo? Hindi siya nakipagtalo sa Diablo pero kinombat niya ang devil using God's Word. Kasi powerful ang God's Word. Si David facing Goliath, he entered battle with the sling of God's faithfulness and stones of God's promises. Sa 1 Samuel 17. Samples po yun. Kung paano natin wisely mako-combat ang mga darts na ibinabato sa atin ng devil. Paano natin mawi-win over ang battle the right way. And meron po tayong pang-apat. Pang-apat na po. Apat lang po ito na major points na gusto ko pong i-share sa inyo. Press on with endurance. Stay in the war. Alam nyo, sa pakikipag-battle natin, napapagod din tayo, di ba? Sa pag-iintindi sa buhay. Dali lang po. Nasisipon po ako, sorry. Hindi naman ako naiiyak, pero nasisipon.
Salamat po. Sa pakikipag-battle po natin in life, minsan, di ba meron kantang, siguro alam nyo to lahat, the warrior is a child. Sometimes, napapagod din tayo sa kikipagbaka. Hindi naman tayo all the time strong. Agree ba? Kasi marami tayong binabata sa buhay. Hindi ko po alam kung ano-ano yung mga pinagdadaanan ng bawat isa. Pero definitely, meron. We fight against loneliness. Kung ano man yung kinakalungkot natin. We fight for our families na masustain natin yung pangangailangan ng pamilya natin. Sino ba dito ang gusto magpabaya sa pamilya, di ba? That's why our parents work hard para sa education ng mga kabataan, ng mga anak, para magkaroon sila ng mas mabuting kinabukasan na noon, probably we were struggling in the past. Ano pa yung mga pinaglalaban natin? We keep fighting for goodness. Na halimbawa kahit na sa office or sa trabaho, na kahit sinisiraan ka, hindi ka gumaganti. Di ba? Hindi naman lahat hindi mawawala po ang mga taong ganun. Kasi ang Diablo laging andyan para inisin ka. Ipoprovoke ka na matrigger ka. Sabi nga ng mga Gen Zs dyan, trigger. Iti-trigger ka dun sa soft spot mo. Pero how do we respond? Di ba, dinidedman na lang natin yung mga yan. Kasi, will it benefit us? Kung lahat sila papansinin mo, makikipagbaka ka ba? Although, makikita natin yan sa social media, magpaparinig yan ng mga status, sa mga stories. Tapos minsan nasabihin mo pa nga, sino kaya pinaparinggan nito? Nag-chismis pa no? Sino kaya pinaparinggan nito? Kasi yung parang initial reaction natin, no? Take it to social media para mabasa ni ganyan. Kasi titignan mo pa yung story, nabasa nung target, mga ganyan. Parang, what for? Does that solve it? Parang ganun. Diba? Is it worth my time? Na-drain lang ako. So minsan sa social media, yung mga pages na fino-follow natin, makakapagpainis lang sa atin, huwag na nating tignan. O kaya makakapagbigay sa atin ng anxieties, huwag na nating tignan. Pag-pray na lang natin. Actually, yun po talaga pagka may mga naninira sa atin, nagsasalita against us, na kahit lang naman tayong ginagawang masama sa kanila. Alam mo, I've experienced that. Sobra po. As in. Pero hindi ko pinapakita sa kanila na nataapektuhan ako. Pero deep inside, sobrang sakit na sakit na ang kalooban ko. Sa office po. Office politics. And grabe. Kasi because of jealousy. Ang inggit po kasi pagka tawag doon, pag umiral. Kahit na gusto niyang siguro i-fight yung sarili niya, pero pagka may jealousy talaga. Si Joseph the Dreamer, di ba? His brothers got jealous of him. Ano ginawa? Pinagbenta siya. Pero that was a part of God's plan. Salamat sa Panginoon. Pero still endured it. So tayo ganun din. Ano una nating response? Manalangin tayo. Panalangin natin tong mga taong to na feeling natin, alam natin, hindi sila nakakakilala sa Panginoon, kaya nga sila ganun Kasi maiintindihan natin, they need God's salvation. Pero minsan sabihin nyo, hindi nga, mananampalataya nga yun mananampalataya nga yung ganun na ugali. Still, hindi perfect. Yan po ang tinuro din sa akin ng Panginoon. We are all a work in progress. Amen po ba? So halimbawa, meron tayong kapatid na may ginagawa na hindi nakakapagpasaya sa atin. Kung gusto ko man sabihin na ganon. Dahil meron pa rin siyang mga katangian na kailangan niyang isuko sa Panginoon. And tayo,
panalangin natin. Yun po talaga. Huwag natin patulan ha, panalangin. At ignore na lang kung sakasakali. Kung kailangan namang i-correct, kausapin ng maayos. Kasi minsan kailangan din yun na mas magandang mapagsabihan, pero in a very, very diplomatic way. Para malaman niya. Mas ma-appreciate po yun ng taong yun. Kesa yung nakipagbalitaktakan ka, tas kinuwento mo na rin sa iba, siniraan mo na din, chinismis mo pa. Hindi po maganda ang balik nun. Sinasabi ko. So, we press on with endurance. We stay in the war. Hindi tayo nagre-retreat. Even when tired, don't give up the greater fight of faith. Strategic retreat is different from surrender. Huwag po tayo mag-give up sa good fight. Ipaglaban natin sa pamamagitan ng tulong ng ating Panginoon. Sa pong example, si Paul, yun nga, yung naging experience niya nung nasa prison siya. He endured beatings and betrayal, but never gave up on the mission. Nagpatuloy po si Paul. Sa atin, ang rest po, inaalaw tayo ng Lord na magpahinga. It's a gift from the Lord. Sa ministry, kung kailangan para hindi ka ma-burnout, minsan, you can take a rest. Hindi for long. At least, sa pamamagitan ng pagre-rest, marirecharge mo yung physical na katawan mo. Minsan, ang Panginoon ang nangungusap sa atin. Kaya that's why we really need God's guidance and wisdom in fighting. Is God calling me to fight? Meaning to go on? Or to wait? Or walk away? So yan po ang makakasagot lamang ang Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Makipag-usap po tayo sa Panginoon. Lord, karapat-dapat ko pa ba itong ipaglaban? O baka hindi na. Baka kailangan ko munang mag-wait. Step back. May mga dreams tayo, di ba? Dreams tayong pinaglalaban. Lahat naman tayo may mga pangarap sa buhay. It's free to dream, sabi nga, libreng mangarap. Pero in our quest for our dreams to be fulfilled, sometimes, hindi naman lahat ng plans natin kalooban ng Panginoon. Kaya nga, di ba, trust in the Lord and lean not on your own understanding. Kasi laging kailangan natin ang gabay ng Panginoon. We may make our plans, but it's the Lord's purpose that will prevail. So in our journey, as we press on with endurance, we can log our victories in the Lord. Alam niyo yung nag-journal kayo or nagda-diary kayo. Sino bang nagkikip pa ng ganyan ngayon? Ate Leti, alam ko. Noon, nung estudyante ako hanggang sa medyo bata-bata pa ako, mga 20s, nagda-diary po ako talaga. Di ba, Dear Diary? Pero sa akin, hindi Dear Diary. Dear God. So, nililista ko doon yung mga nangyari sa akin throughout the day. Ano ba yung, minsan pag galit ako, nililista ko lahat. Galit ako kasi itong taong to, ganyan. Kumbaga, naging ano ko yon, outlet ko din. And minsan, naalala ko, nakalimutan ko na kasi naging busy na ako sa work. At minsan nakita ko yung diary ko, andun, inalikabok na. Tiningnan ko siya ulit. Binasa ko, natutuwa ako. Sabi ko, ito pala yung mga nangyari sa akin noon. Ito pala yung mga thought process ko ng panahon na to na mga 19 ako, 20 ako. Ito pala yung mga maling desisyon ko sa buhay. Na pinagsisihan ko sa Panginoon. Wala, it's just so nice. Pero ngayon, ang pwede nating ilagay, ano ba yung mga victories na binigay sa akin ng Panginoon?
Di ba? Yung mga patotoo natin na kung saan di natin naasahan kumilos ang Panginoon, ilog po natin yan kasi napaka-importante mabalikan natin yan dahil doon tayo mariremind. Pagka nanghihina tayo, balikan natin yung mga times na nagwagi tayo dahil kasama natin ang Panginoon. Minsan nakakalimutan natin yan kasi pagka marami tayong kaabalahan na, tapos sobrang bigat ng dinadala natin, nalilimutan natin, ang Panginoon pala matagumpay. Pinagtagumpay nga niya ako nung panahon na to. So we can always go back to our past victories because our God never changes. Hindi po nagbabago ang Panginoon. He is the same yesterday, today, and tomorrow. Unchanging God. So kung yung God na nagpatagumpay sa atin in the past, He is the same God na pinagtatagumpay tayo ngayon, and He is the same God na pagtatagumpayin tayo in the future. Again, dito po sa mind, nag-uumpisa. Isipin po natin, let us go back and see what the Lord has done for all of us. So what could be the helpful steps? Hindi ko po alam kung ano yung mga pinagdadaanan ng bawat isa, but I know for sure meron. So ito po yung mga ways. So discern God's call sa bawat kinakaharap natin. We have to listen to the voice of the Lord. We have to listen to the Holy Spirit. Kasi po ang Holy Spirit, napaka-gentle, na hindi yan nag-i-impose sa atin. Hindi siya naninigaw. Kundi, you can talk with Him dun sa quietness habang tayo ay nagpipray, habang tayo ay nagde-devotion. Doon natin maririnig ang Panginoon. Amidst the busy life, define your God-given cause. Ano ba yung purpose ko talaga? Lord, ano ba yung pinapagawa mo sa akin? Kasi doon tayo magpo-focus. Hindi doon sa kung ano-anong bagay na walang kapararakan. Sabi nga ng mga ating mga sinaunang tao, no? Mga walang kapararakan naman yung pinagkakaabalahan mo. So focus on what matters most. Pursue what matters most. And then we have to equip ourselves spiritually through the armor of God. Commit to endurance. Don't give up. But learn to rest. Ayan, yung armor audit po, yan yun. Yung mga belt of truth, helmet of salvation, feet of readiness. I-evaluate natin yung sarili natin. Saan ako dito nagkukulang? Or prayer life. Perseverance plan. Ibig sabihin talagang, ano ba yung mga habits na kailangan kong i-adopt para mag-persevere ako? Fellowshipping with the fellow believers, di ba? Praise and worship, attending, joining congregational praise and worship. Ano yung mga kailangan kong gawin para hindi ako ma-burn out? So in conclusion, our task is to choose God's battles, put on His armor, and press on faithfully. Yan po ang task natin as we are still living here on earth. Bago natin kaharapin ng Panginoon, bago pa tayo kunin ng Panginoon, ito talaga yung focus natin. Choose God's battles. Huwag tayo ma-distract ng kung ano-ano mang pinapresent ng sanlibutan. Napakarami po sa social media. And nauubos ang oras natin. Kakascroll, ganyan. Mamaya masakit na yung mata, nagluluha na kasi nga kakascroll and nakakakita pa tayo doon ng mga hindi kaaya-aya. Put on His armor and endure. Press on faithfully. Christ has already won the ultimate victory. And He calls us to fight with Him.
Remember, we never fight alone. We fight with our Lord Jesus Christ on our side. On our own, hindi po tayo mananalo. Nako, kahit na magtumbling pa tayo, hindi po tayo mananalo pag hindi natin kasama ang Panginoon. Kaya sa mga bagay na pinipili natin, whatever it is, financial, relationships, sa study, sa career, sa ministry, sa pagpili natin yan, kasama ko ba dito ang Panginoon? Lord, kasama ba kita dito? Kasi kung hindi kita kasama, ayoko na. Kasi alam ko, hindi ako magtatagumpay. At alam ko, hindi ka mapiplease. Hindi ka malulugod sa battle na to. Kaya in the first place, drop it. Whatever it is. We have the Word of God as our standard and basis for our decisions. We have the Holy Spirit to guide us, to give us wisdom. Kaya napaka-importante po na in choosing our battles, kailangan natin yung wisdom na nagmumula sa Panginoon kasi kailangan aligned siya. Kung ano man yung decision na to, ano man tong choice na to, aligned siya sa purpose ng Panginoon. Kahit minsan gustong-gusto ko na to, pero hindi pala to aligned. Paano mo makakasama ang Panginoon doon? Lalong hindi pa aligned, na lumayo ka na, nawala ka na sa gawain, tinalikuran mo na ang church. Kasi nga, as a result, it's the consequence of your choices. So better wise up, seek God's wisdom and discernment. Hindi yung kung ano lang yung nag-feed ng kagustuhan natin. Ang mahalaga, mapiplease natin ang Panginoon. Because Christ triumphs over evil, we can face any challenge with confidence. As Paul said, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. And so we too press on for God's glory. Masasabi po ba natin sa Panginoon, Lord, I have fought a good fight. I have finished the race. And I have kept the faith. As a reminder, we should go forth as conquerors, committed to fighting what truly matters. Ano po ba yung mga nagmamatter? It's God's kingdom and God's love. Pag hindi yun nagmamatter. Ito po yung maging reminder natin. When we fight God's way, for God's purpose, we always win. Amen? We always win. So we don't get swayed by any distractions. Kahit kapamilya pa natin yan, pero hindi sumusunod sa Panginoon. Huwag tayo ma-stumble doon. We press on. Pero pagpipray natin sila. But we do not get ourselves entangled by their wrongdoings. We have a voice para i-lead ang mga tao, ang mga kaluluwang hindi pa nakakakilala sa Panginoon. The Lord has given us the brains. Ito, election period. Make sure that, I don't want to sound political. But, what I'm just imparting to you is that, ano ba yung values ng Panginoon? Does this particular candidate embodies values ng Panginoon? Mag-isip po tayo because sabi nga Vox Populi, Vox Dei. Voice of the people, voice of God. Definitely hindi voice ni Lord kung ang pipiliin natin is somebody na walang gagawing mabuti sa ating bayan.
The Lord has given us this power. Lalo na ngayon na Kristiyano na tayo. Choose wisely. It's a good fight. It's a good fight to fight for what is right, for what is righteous. So wag po natin kalimutan, as long as we fight God's way, for God's purpose, we will always win. Amen. And so we will end up with a prayer. Hiling ko po pikit tayo, manalangin po tayo sa Panginoon. Thank you, Lord Jesus, for your message this morning. We praise you, we glorify your name, O God, for speaking to us. Every day, O God, we fight our own battles. And we earnestly ask, O God, it is our earnest prayer and desire to please you, to do your will, and to follow your commands. Help us to choose our battles wisely, and help us win our battles with you, O God. As we continually fight out our battles here on earth while waiting for you, Lord, may you grant us wisdom to fight the right battles, the courage to pursue your cause and your purpose, and the endurance to stand firm, knowing that through Christ, we are more than conquerors. In Jesus' mighty name, everybody say amen. Amen. Hallelujah. Praises be to our Lord Jesus Christ.